Naku, umaakto na pong hukom o siyang dapat na magdesisyon itong si Attorney Lorna Capunan matapos na sabihin po niya na kung saan ay itong si VP Sara mag-sorry na raw po at wag nang tumakbo sa 2028 presidential election. So dito po lumilitaw mga kababayan na talagang ang motibo po nitong impeachment ay pigilan na makatakbo sa 2028 election si VP Sara dahil sa ayon nga po sa mga survey ay talagang siya po ay lamado at liamadong-liamado at maaring manalo at bilang Pangulo ng ating bansa. At dito nga ho, matapos nga raw na madiin sa misused confidential funds sa article, ay sinabi po ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na narapat na humingi raw po ng sorry at isoli ni Vice President Sara Duterte ang pera at huwag na itong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ginawa po ni Capunan ang pahayag pagkatapos ang cross-examination nito sa kanilang witness na si Attorney Roderick Guamil ng Commission on Audit na nag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. So sabi po niya ay isoli na anong nararapat sa scammer. Ito ang pagkakasabi niya, isoli niya ang pera. At so mag-account ka at hingi ka ng tawad sa taong bayan, huwag ka nang tumakbo. Yan po ang pahayag ni Attorney Capunan. So hinuhusgahan niya na. Nagkakaroon pa ho lang ho ng paglilitis ho ngayon . At alam na ho natin mga kababayan, ito hong ginawang investigasyon o pag-audit ng COA, itong auditor nito ay hindi pa ho ito pinal. Ibig sabihin ay recommendatory, magre-recommend lang ho sila tapos niyan, didesisyonan ng mismong commission. Tapos mahabang proseso pa ho mga kababayan. Pwede pa hong umapila. Ito hong si VP Sara at yung motion for reconsideration kapag hindi po pinagbigyan, pwede pa hong umakyat sa hukuman o aabot pa ho yan hanggang Korte Suprema. So dito ho, pinalilitaw ho ni Attorney Capunan na na-scam daw ho ang taong bayan. Kung ganito ho mga kababayan na meron na po siyang hatol, wag na ho tayo maglitis. Di po ba? Kasi sa paglilitis ay doon po binibigyan ho ng pagkakataon na magkabilang panig at yung inaakusahan na sila po ay magbigay ng yung salba, may aligasyon o akusasyon, sasagot po yung inaakusahan. So dito kaya meron pong paglilitis, yan po ang due process. Pero ang binabanggit ni Attorney Capunan parang wala nang due process. Yung COA auditor nagsalita na. Ibig sabihin pwede na raw yun, hindi pa ho pinal . At sa katunayan dapat nga ho hindi ho ito pwedeng aksyonan ng impeachment court at pagbasihan ito hong naging pahayag ng COA auditor, hindi pa ho kasi pinal yung kanyang findings, di po ba? Aabot pa ho yan hanggang Korte Suprema. Ito, meron pong ipaniliwanag, ito hong si Attorney Ferdinand Topacio. Maganda ho yung kanyang paliwanag at bilang siyang batikang abogado, binabanggit niya ho. Kasi parang pinalilitaw ho at niloloko raw po ng prosecution yung publiko na parang pinal na pag sinabi ng COA auditor. Hindi ho, mahaba pa ho ang proseso. Panoorin ho natin mga kababayan itong paliwanag. At maganda ho ito dahil sa magaling na abogado ho ito mga kababayan . At sabi nga ni Attorney Topacio bagamat sinasabi marami raw puro mga kriminal yung kanyang mga naging kliyente pero absuelto ho . Di po ba? At yung kay Attorney Capunan daw ho, yung kanyang huling kliyente, si Janet Lim Napoles, ayun ho, nakulong. Ito, panoorin nyo muna. Ito hong si Attorney Ferdinand Topacio sa kanyang paliwanag para siguro magbigay din po ng kaliwanagan sa ating mga viewers na kung saan kapag sinabi ho ng isang auditor ng COA, hindi pa ho yan pinal. At hindi pa ho pwedeng magkaroon ng konklusyon na guilty na, di po ba? Ito, panoorin niyo ho si Attorney Ferdinand Topacio. Puntahan na natin ito. Alam nyo, wala namang bagong sinabi itong si Wamil. Oh. Why?
Kasi ang tagal nang sinasabi ito laban kay Vice President Duterte. Oh. Yung sinasabing COA audit na meron daw discrepancy o failure, etc. As if yung auditor ang may final say Oh. sa correctness ng audit. Alam niyo po, unang-una, wala pong value yan, testimonya yan. Yung kahapon. Yes. Alam niyo kung bakit? Oh. Ganito. Kasi niloloko tayo ng prosecution eh. Gusto nilang palabasin itong findings ng auditor Masama. ay final na. Yun na. Pag sinabi ng auditor, may problema na. Hindi po. Okay. Okay. Ako, matagal-tagal din ako sa gobyerno. Opo. 9 years din, more or less. Alam nyo, pag sinabi ng COA auditor, may problema, disallowed, meron pa yang motion for reconsideration. Pag sinabing, Sir, Ma'am, kulang yung papeles nyo. Ayun. Disallowed. Mali yung explanation nyo. Disallowed. Pwede ka mag-MR, sabihin mo, ganun ba? Ito, dadagdag ko yung dokumento. Oo. Ito. Kumbaga Magbibigay ako itatama. ng explanation kung kulang. Opo. Ganun po yun. Hindi po final yun. Okay, sinabi ng COA auditor, hindi pa rin ako kumbinsido. Aha. Pwede kang umakyat sa commission mismo. Commission on Audit yan. Ang nagdedesisyon, yung commission, hindi lang yung auditor. Ayun. Preliminary findings lang yan. Okay. Worst case scenario, sa level ng COA, sinabi ng Commission on Audit, mismo, yung mga commissioners, Okay. after a hearing, mali, bagsak sa audit, pwede ka pang pumunta sa hukuman. May paraan pa, ibig sabihin. Hindi ibig sabihin, pag sinabi ng auditor, yun na yun. Okay. Oh. Ihalin tulad natin sa criminal case. Nagkaroon ng preliminary investigation. Okay. Sinabi ng piskal, uy, may probable cause. Oh. Di ba? Opo. Okay, ibig mo sabihin, guilty ka na, hahatulan ka na? Hindi pa. Meron pa. Yan ay susumiti pa sa korte. May Ang chance korte, titingnan, may probable cause ba o wala to issue a warrant of arrest. Oh, pag sinabi ng korte, okay, may probable cause, warrant, Ayun. inaresto ka. Ibig bang sabihin, guilty ka na? Hahatulan ka na? Hindi pa rin! May Oh. chance pa. Ngayon, kung hindi capital offense, pwede ka magpiyansa. Kung Ayun. capital offense, pwede ka ring magpiyansa. Kung papahintulutan ng hukuman, patulad ng nangyari kay Bong Revilla. Opo. Okay, nilitis ka. Nagpli ka ng guilty or not guilty. Sabi mo, not guilty. Ibig bang sabihin yan, not guilty ka na? Hindi pa rin. Ayun. Proseso yan. Nilitisin ka pa rin. Pag nilitis ka, Regional Trial Court o Sandigan Bayan, Opo. sinabi ng Sandigan Bayan, guilty. Hahatulan ka na ba? Tapos na ba yun? Hindi pa. Pwede mong aakyat either sa Court of Appeals or sa Supreme Court. Hanggang maging final. Yang sinasabi ng auditor, hindi pa po final yan. In fact, sinabi nga po ng Supreme Court Okay. sa mga ilang kaso, hindi pa nga actionable yung findings ng auditor eh. Yun po yan. Niloloko tayo ng prosecution. Pinapalabas nila sa pamamagitan ng ilang mga bias na media na yun na yun. Oo nga. Hindi pwede yun. Oo nga. Pinaparamdam nyo masyado, obvious na Mentally obvious. dishonest ang prosecution. Yun. Napakapangit po ng ginagawa nila na mental dishonesty. Ayan. Sa sarili ninyo, alam nyo na dishonest kayo. Ayan. Oh, hindi po tama yan. Attorney Capuna, napakapangit ng ginagawa mo. Oh, Paktay tayo yan. katulad tong ginagawa niya, niloloko niya yung mga pangalan ng mga recipient of confidential funds. Uulitin ko, bakit ibibigay yung tunay na pangalan? Malaki ba sira ng ulo ninyo? Gusto niyo mapatay yung mga tao?
Correct. Bihira. Kaya nga, confidential. Yung Tagalog, Oo. attorney. Lihim! Ayan. Yun. Yun o yun, Kaya pag inaalaw lihim, yun alam for nyo na safety yun. reason. Yun. Pag nilagay nyo yung listahan doon, edi kumalat yan, patay yung informante mo. Oh, tama. Yun ang reason, di ba? Number 2, etong hindi sinasabi ng prosecution. Di ba sabi nitong si Wahil ba? Wamil, Si Wamil. oo. Na, Oh. si VP lang daw ang may confidential funds umpisa nung naupo siya. May 2 VP daw siyang nadaanan, may 2 sekretary ng DepEd, walang confidential funds. Oh. Ang hindi sinasabi ng prosecution, sino ba nagbigay kay VP Sara ng confidential funds? Di ba si BBM? Oh, on record yan! Ayun. Magkano Ba't di ang tinanggap? confidential funds kung saan kinuha yung 125 million ni VP Sara? Halos 5 bilyon Oh. na confidential funds ng Office of the President. Ayun. Di ba? Di hamak. Yun po, no? At so mahaba pa pala ang proseso. Mga kababayan. At siyempre, halimbawa, dumaan sa COA, auditor. Pagkatapos yan, pwede hong mag-file ng motion for reconsideration ang OBP at ang si VP Sara Duterte. Pagkatapos yan, kung hindi pagbigyan, pupunta pa ho yan sa mismong komisyon. Kasi may mga commissioner ho, yung commissioner audit eh. Halimbawa, sabihin natin na hindi ho pinagbigyan, di ba? Tapos mag-issue na po ng notice of disallowance. Kasi yung notice of disallowance, ang ibig sabihin po niyan ay kinakailangan, parang pinasusoli na sa'yo eh. Ang pera. Yun ho, mga kababayan. Ito ho, at tinignan ho natin, isearch natin, notice of disallowance is an official notice commonly issued by the Commission on Audit o COA at na kung saan ay sinasabi ho na ang gobyerno ay yung kanilang paggastos at yung mga transaksyon ay disallowed o hindi pinapayagan dahil sa may nakita na mga irregularidad ang ang auditor. So mga hindi po kinakailangan. So yun po sa simpleng Tagalog hindi abiso lang mo ito. Mga kababayan. At kapag, halimbawa, kung gumastos ang isang government agency ng 5 million at nakita ng COA na walang sapat na dokumento o hindi otorisado, maaaring mag-issue ang COA ng notice of disallowance para sa halagang yon at parang nakalagay rang hungkulitiliran, isole yung pera. Pero dito ho, mga kababayan, pinal na ho ba ito? Itong desisyon na ito. Yun, katulad nga ho ng paliwanag ni Attorney Ferdinand Topacio, hindi pa pinal. Ang dami pa hong dadaanan na mga step o hakbang. Kaya ito ho ay ang sinasabi ay notice of disallowance, appeal within COA mismo, tapos yung COA Commission proper, tapos hanggang Supreme Court, mga kababayan. So dito ho, wala ho, hindi pa ho pinal ang desisyon. Dahil sa matapos po yung COA, Commission Proper Issues, sa kanilang final decision, yung aggrieved party may challenge it. Ito nakalagay, before the Supreme Court. So, pwede hong dalhin sa Korte Suprema yung kasong yan at pwede rin maghahain po sila ng petition for certiorari sa ilalim po ng Rule 64 in relation to Rule 65 ng Rules of Court within the applicable deadline. So dito, ang notice of disallowance ay hindi otomatiko na ang tao, nakalagay ito so an ND does not by itself automatically mean that the person must immediately and finally pay the amount. Liability can still be contested through the COA appeal process and when appropriate before the Supreme Court. So maliwanag ho, mga kababayan, ni-research natin na talagang aabot pa ho ito sa Korte Suprema at ayon na rin mismo kay Atty. Ferdinand Topacio. So nung binanggot yan ni Atty. Topacio, chinik ko rin ho, mga kababayan.
At nag-ano rin ho tayo, nag-research. So talagang tugmang-tugma. Tama po yung sinasabi ho ni Atty. Topacio. Pero dito ho mga kababayan ay itong si Atty. Lorna Kapunan, ano yung ginagawa niya parang bardagulan ho mga kababayan. Na, di ba? Tapos kung magsalita ho, parang ano na mas mataas pa ho siya sa mga senator judges. Ha? Biri mong sabihin mo na mag-sorry ka na. Hoy, BP Sara, mag-sorry ka na. Huwag ka nang tumakbo sa 2028. Sino siya para mag-utos? At siya po ay isang private prosecutor na kasama ho sa paglilitis. Sila po yung taga-usig at alam naman natin na yung mga prosecutor sila po ang nasa kanila po ang bola para patunayan nila yung kanilang aligasyon, di po ba? Nasa kanila yung ang kumbaga sa sila po ang dapat na magsabi at magpatunay sa mga bintang nila. Yung inaakusahan sasalag lang, hindi magdidepensa lang. Kaya depense yung prosecution mag-uusig, magdidepensa naman. Pero yung pag-uusig mo dapat ho may kaukulang kang ebidensya. Di po ba? Yun lang naman ho mga kababayan. Kayo ho naman sabi nyo rito talagang parang asiga itong si Atty. Lorna Kapunan. Biri mong utusan ang BBC Presidente na mag-sorry ka na. Tapos isoli mo yung pera. Huwag ka nang tumakbo sa 2028. Ganun ba ho yun mga kababayan? Parang na ho siya. Parang hari o reyna. Dito sa ating bansa. Samantalang itong kaso na pinag-uusapan, hindi ako abogado. So, chinek ko yung opinion ni Atty. Ferdinand Topacio. Tapos, chinek ko rin ho mga kababayan, nag-research din ako. Talagang hindi pa final. Yung itong kahit na umabot pa sa notice of disallowance. Yung testigo diyan po sa impeachment court. Auditor pa lang ho yun buti sana siguro kung chairman na ho ng Commission on Audit na nagsabi, hindi, may desisyon na kami sa komisyon Tapos aakyat pa yun sa Supreme Court. Ang haba pa ho ng proseso. Okay, so yun ho, alamin ho natin. At kayo ho, ano masasabi nyo ho rito? Sa binabanggit ho ni Atty. Kapunan, na kung saan parang talagang ho siya, no? Siya po ang masusunod na. At pwede niyang utusan ang Vice Presidente na magsoli na ng pera at mag-resign o wag nang tumakbo sa 2028. Yun ho. Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito? Sa ating mga suki. At again din sa mga bago lang po sa ating channel, ano pong masasabi nyo? Mag-comment na po kayo at syempre huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Subscribe na po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. At syempre yung aking Facebook page, ka Eli Saludar at Eli Saludar. So yun lang po, pinag-uusapan ho natin, dalawang bagay, hindi pa pinal. Yung desisyon ng Commission on Audit at wala hong karapatan. Itong si Atty. Lorna Kapunan na utusan niya ang Vice Presidente na isoli ang pera at wag na raw pong tumakbo sa 2028. So maliwanag na po yan, mga kababayan. Sige, magbigay na po kayo ng comment. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.